at the top of Cagayan de Oro with pure, unadulterated 15,000 watts power. This is 103.9 FM. Ang ato oras alas 2:08. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Biritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, hariya, si Frank Mendez. May hapon, kumusta ka mo? Ang palibot din sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro, init, o mubalos po ang dagom-dagom. Murang nga ni o kauwanon ang hitsura, pero ambot kay alangiing man ang atong palibot hantod nini mga panahon. Kagahapon, sa hapon nag-uwan-uwan, no? O nag-uwan-uwan, basing magdumdum, di ba? Manghinaotang kung naa magaling ng uwan, di po palabihan kay usahay gud masubraan o niya dahil doon ay mga apektado. May hapon sa atong mga suki, mga tigpaminaw din sa atong programang Nuda Biritas program. Kini atong programa mabati ninyo katulo lang sa usa ka semana. Kada adlaw nga Lunes, Miyerkules o Biyernes magsugod alas 2 ngadto sa alas 3 antak na sa kapunon. So pangandam na mo diha aron nga pinagi din sa atong programa. Doon na sad mo'y mapo nga mga pagtulunan. Kami nga paningkamot, pinagi din sa atong tulumanon nga naagyod kami madalit diha kaninyo nining hapuna. Naa kamoy mabalon nga mga pagtulunan sa inyong pagpaminaw din sa atong programang Nuda Biritas. Okay? So, pahinumdum lang ang inyong mga pautana, pwede nga maduso ninyo pinagi sa Facebook, pinagi po sa contact number na to nga 0917-704-3210. Ako balikon 0917-704-3210. So ato nang hawatan. Sa susamang bahin, pahinumdum lang ngadto sa atong mga kaigsunan, labi na kadto gusto mag-review sa ato ang programang Nuda Biritas, di makadungog on time, doon na tayo YouTube channel nga pwede maabrihan ninyo. Pinagi sa pag-type Nuda Veritas CDO. I-type lang, no? Nuda Veritas CDO. Kaya dayon pa tuplok lang diha, manggawas na dayon ang mga topic nga itong ipag-isgutan din taas-taas na, no? O gagipos na pagtuyo ni GC kay para makahatag kami o inunta serbisyo po diya kaninyo mga pagtulunan kay kana mao may unod sa ato ang mga tubag o mga dugtong sa mga pangutana po inyong gipadangat dinhi. Atong bahinon ang topic karong hapuna, no? Magiskuta. Unahon nat atong tiwason sa ang topic na to kabayn sa labor. Importante ka ito aron doon na mo yung mga fundamentals ba nga mag-apply mo sa trabaho, mao na siya unya kano sa man ikaw maklasifyd nga usa ka empleyado, no? Or empleyado na baka nana kay usahay mamaning lalis kay mag-ingon man ang management nga dili ka na mo empleyado. So nilugwa ang upat ka principles sa balaod sa labor kana gitawag nga fourfold test nga mao ni akong gilakbitan o gisgutan nitong miaging adlaw, miaging Miyerkules kung nakadumdum mo. Kung di mo makadumdum, na inyong problema na. O maminaw mo inyong yung dumdumon. Kay kung maminaw mo, o niya dili ninyo dumdumon, na ay problema. O hadlok sila. So, may problema. Mahadlok masabta na Sir Frank. Adili, basta kayo doon ay problema. Di mo makahandom sa atong gipangisgutan din sa atong programa. So, hinuktukin ninyo. Ha? Okay?
Tiwaso na to kay nakalatid na ta og nakumpleto naman nato gani, no? Ang kining maong kining maisip nga discussion sa fourfold test. Number 1, ang hiring. Number 2, payment of wages. Number 3, dismissal. Unya number 4, control. Dili nang ipag-unsa nga control, basta kay control, no? Timanan nimo kini upat, if these 4 essential elements in labor are present, unya empleyado ka, gatrabaho ka silbi, unya present kining gipanginganlan nako, empleyado ka. Pero kung ang usa nini missing, balitan walay power to control, gipasagdahan ka lang diha, unya mag-insister ka nga empleyado ka, delikado ka, dili ka gani maisip or angaya nga di ka tawgon nga empleyado. Nga naman, kay ang management walay control diha nimo. Okay. Kay mamana sagad ang debate mo ng sagad nga lalis diha mismo sa NLRC. Ang mingon ang management nga wa man mi kailan ani or mingon ang teliti na. Mura man og galagatak. So mingon ang management nga karon pa may kakita na sir. Oo. Meaning, it follows lugar nga, kung karon pa ko kakita na ng tawhana, sa nangagi mga adlaw kung nagatrabaho siya, ang kompanya, ang employer, does not have that power to control. Timanan na to, ang control usa sa upat, sa fourfold test. Mingon dahil na empleyado, dili kay gisulduan ko, so payment of wages. So na ay laing element, no? Sulduan man ko, mo kana mo kini. Mo na ang lalis kanunay. Mga basic makaini, mga basic, pero makugang ka kay mahimo sab ning lalis matag karon ug niya. Okay. And then after the discussion sa fourfold test, hiskot ko din kabahin sa authorized cause o sa just cause. Wa na to, wa ta mahuman. Yan na. Wa ta makatiwas. Kay human ko doon ta nini, ang akong plano, taas pa sa oras, dito ta sa lain nga punto nga atong pag-isgutan. Gusto na ko nga makatabang ang programa nga Nuda Veritas diha ninyo sa pagtimaan ilabi na kini may tungod sa impeachment. Siguro daghan ka nato ang makapangutan na unsa may sapuhin na. Siya kadungog mo ko na Sir Frank, sapuhin na mo ka na mo kini. Mula gipangutanan ako, unsa may sapuhin na. O kinsa man ang gitugutan nga makaisyo sa sapuhin na. Mo nang mga pangutana nga itong resolbahon kung doon na patay igo-igo nga oras din sa ato kapag padagan sa ato nga programa. Alright. Tiuson na to ang authorized cause sa pagtangtang sa mga empleyado sa usa ka kompanya. Kung ikaw usa ka kompanya or employer, na ay mga hinungdan nga nga mapaundang nimo ang pagpatrabaho kang Juan de la Cruz. Na ay mga rason nga gitugot sa atong balaod. Giladlad pinagi sa Labor Code of the Philippines, PD 442. Panahon pa na ni Marcos kay presidential decree na naalay dagang mga amendments. Okay. Gabat bata og upat, I think na-mention na tong tulo, dito na punta sa ikupat, nga kung madismiss nimo ang empleyado, wa kay tulubagon. Kitawag na og authorized cause.
Number one, ako just to recap, para nga doon na mo idea. Retrenchment, nakadumdum mo, kisgutan na to, redundancy. Ang lain na itong isgutan din, kung ikaw, usa ka empleyado, doon na kay balatian sa lawas, ingon ang kumpanya, gadaot din siya. Gadaot, sir. Dugi-dugi na makuha kita niya. Mura man og mga 3 months na. Pila ba kabuhan siya naga-absent? Naga-leave siya. Inanaon talang pagkasulti. Or pila na kabuhan makatrabaho siya. Kung sir, mga 5 months na siguro. Pwede bang papawaon mo ang empleyado? Kung ang usa ka empleyado naka-absent sulod sa 5 kabuhan, masakiton? Ang tubag, no. Dili pwede. Tagaan mo chance. Pero ang balaod sa libor nag-ingon. Nga kung ang usa ka empleyado, trabaho ka. Ang imo trabaho siguro ka ng tikis-kis sa kuan mo sa tibihon ka na, masakiton ka. Diba? So, mingon ang kompanya nga ipapahaway na to. Kung ikaw ipapahaway more than 6 months, wala kaya po recovery. Ang doktor nag-certify nga wala matay paglaom ni sir nga mamaayo ni. Pero ang doktor, dili kay doktor lang. Government physician. Government accredited gid lugar siya nga. Kay lahi man tong mga assessment good sa doktor sa mga pribado, lahi ang sa gobyerno. Ang gitagaan og probative value ang findings sa doktor sa gobyerno. So kung panalitan ang usa ka empleyado after 6 months para examine kay gusto na siya magtrabaho, nakitaan sa doktor, company doktor nga, pero di naman ni matambalan. Kundi panalitan matambalan after 6 months, is it a valid ground or reason that he shall be removed? The answer is yes. Mura na ang tubag, simple. Nga naman, mananakod ka naman. 6 months, ayaw-ayaw sa mga klase nga sakit. Di lang siguro TB, basig stereo pa. Okay, may nga po ni Ma'am Elizabeth Baselgo, nakalimot ko great ni Ma'am Elizabeth Baselgo da. Oo, may nga po ni mo diha Ma'am sa kining bagong lumbia, ingon pa nila, ay makaraan ginang lumbia ha kadugwayan. Good afternoon og guban pod sa imong mga kauban, mga sakop ni mo diha sa Panimalay. Oo, og may hapon sab ni Ma'am Fee Mudia diha dapita sa Pualas Baungon. Mao gini sila karon ang mga labi-labi ka pilit din sa ato nga programa. Mutingog na nga ni si Frank, naagi na sila abay diri kanato. Ma'am Fee Mudia, siya maayong hapon Sir Frank, kaulanon naman dinhi sa bukid to alagi. Kami nga nididig hangad-hangad ko dahil sulod diri sa both. Murag baga-baga naman itong dag-on. Pero nagpatigbabaw gyapon ang kalinging. Okay, balik-balikan na to ha. Ang sickness or health reasons, may mong usa ka ground ka na nga di ka na pwede pabalikon sa trabaho kung di naging matambalan as certified by the doctor nga di naging ka maayo. Anso, dili angay nga masuko ang libor kay magreklamo ka panalitan dito sa NLRC nga giputbol ka. Oo. Di ka, ang may tabunan na, di ka labanan. Tungod kay klaro man sa atong balaod nga, kitagaan ka nag 6 months. Nya, gapus nga ka lang gapon, o pagkaayo. So, may tabo, valid ang rason sa kompanya nga dili ka pwede makatrabaho. See?
Iyon na ang magkakitabo. Kiman nila lang na ninyo, no? Usala na. Now, ang notice sa pag-remove ninyo gikan sa inyong present nga gitrabahoan sa kompanya. 30 dias. Kay ang employer magpaibaw pa sa Department of Labor that the following persons, the following employees are subject for in view of the following grounds. Hinganlan. Redundancy ba? Oo. O unsa nga grounds basta makasulod sa authorized cause. Ingon na ang sitwasyon. So, pwede ka matangtang, authorized. Naailain, aside from the authorized cause, naailain nga just cause. Unsa man sa just cause? Sa just cause, matangtang ka sa imong trabaho kung panilitan gapakita ka og bilyako, serious misconduct sa imuhang pagka-empleyado sulod sa ka opisina. Magunon ako example sa serious misconduct panalitan karon. Gitugyanan ka nga ikay in charge sa usa ka gamit diha mismo sa laboratory baghay etc. Nakasala ka. O nahulog. Unya ang pagkahulog sa usa ka butang nga giisip nga serious misconduct dili lang kas ang nabuhat nimo. Anso serious misconduct na. Diba? Adunay dako nga posibilidad although awayon pagyapon ni labi na kung magreklamo ang empleyado. Kay moingon naman po niya ang Department of Labor nga valid kay serious misconduct ang gihimo sa mga empleyado. Kana usana sa mga just cause. In other words, unsa may kalahian sa just cause o sa authorized cause. Sa authorized cause mo tong gingan lang nako tumiyaging adlaw hantod karon bag-o pa redundancy, retrenchment, ingon na installation of the labor saving device. Ang just cause diferensya. Niya pa ilaing nga rason nga pwede ka matangtang sa imong trabaho. Grave misconduct. Grave misconduct. Naapag-iuban, ay aron mahurot din dito na to pag enumerate. Kung ikaw, nagasuway ka o patay sa usa o sa imong agalon. Bisag dili agalon, membro sa iyong pamilya. Grabe ka na nga misconduct po, di ba? So, usa ni sa gitan-aw sa Department of Labor, sa balaod sa labor, na dili ni maayo magpatigbabaw kini maong problema. Ngano man, walay makabot na to nga industrial peace. Imbis nga ang tiguha sa kompanya nga musaka, mulambo ang mga kompanya, ga kuan na hinoon, ga sinibog na hinoon ang iyang paglambo. Ngano man, gumikan sa mga buliagon. Tangtango nato ni sila pulihan sa tarong. Nana lang ang filosofiya sa just cause nga gitugot sa department or sa Labor Code of the Philippines. Okay, sige. Diyot lang ha, hindi tama himong alanganin din ato sang paminaw ang pipila ka pahinumdum gikan mismo sa ato ang mga tigpasubdadjes.
Okay, panayon ta. Libor lang yapon sa atong isgutan, no? May tungod sa pag-separate sa kumpanya. Meaning, panalitan ikaw, gusto ka na mag-resign. Unsa ka sayon ang imuhang pagpananghid sa kumpanya nga mag-resign ka? Siyempre na ay letter of resignation. No, kay lisod magkaigula. Kay basin unya sunod na semana balik ka. Kisig sultin ninyo nga resign ko. Di malas kita nini, no? So naagin na. Anyway, ang akong bot ipasabot na ko din himao nga immediate ba ang pag-resign? Naiuban ka buhat na. Okay, ambot o gano. Pero sigon sa kamaduan sa atong balaod, it requires 30 days notice. Meaning, nga kung ikaw mag-resign, kanuna ka nga mag-resign ko. Okay. Sigon sa balaod nga gitugot sa Labor Code of the Philippines, mo take effect ang imong resignation 30 days nga nag-signify ka nga mag-resign. Unsay rasyonali nga nga ingon na ang sitwasyon. Aron nga ang kompanya nga imong gitrabahoan, aduna pay panahon makakita og lain nga maoy makapulin nimo. Kay lisod magkaayo ko ingon nimo nga resign ko niya pagkatato nawala ka na. Ano man to? Ako ang mga sir, lakaw to kay nag-ingom ko to siya na ko, na-resign ako nun siya. Dili na pwede. Mauwa ka claim na nimo. In kaso doon na kay mga money claims diha sa mao nga kompanya. Why? Kay 30 days notice. Kanang mga kayubos nga nasuko ka niya dayon nga gusto nimo nga ugma, resign ko. Ayun na paugma karon lang. Joke. Kana lang akong mga pagpinundom. On the other hand, kung ang kompanya gusto nga ikaw ang nang i-separate sa kompanya, kay may pagkakuanggol ka o gamay na lugar o sabay pananaw sa kompanya, naingon na. Can the company immediately remove the employee? Outrightly? Parehara sa gusto siya mag-resign. Dili, pwede. Kung ang kumpanya nakadesider nga kini si Tapulano kining may pagka badlungon man ato ning tangtangon. Kani company do that? Yes. Pero dili immediate ang pag-remove nimo ni Tapulano gikan mismo sa kumpanya. It requires 1 month or 30 days. So di po na kanang sa termya sa unsa ni pag-resign nimo nagakinahanglan og 30 days notice. Sa pagpa-separate sa mao nga employee nagakinahanglan pud og 30 days notice. So patas ra. Maura sila. Ba? Muna nang atong angay nga timanan. Okay? Daghan pang mga mahisgutan nato nga mga ingonan nga mga kew-kew sa pagpangatungdanan pagpanarbaho. Abi ko nimo kung magtrabaho ka imong nono naa ka na trabaho, primero puyok ka pa kayo. Oo, kanang submissive ka kaayo baka na niya pagkataod dang tanong pila ka buwan, ilabi na kay nakalapas ka na sa 6 months. Chay, regular na ko bay. Oo. Kung tagay sa kudere, bahala na ng opisina. O niya na ko mag-report. Kaya bito ko maputbol kay regular na ko. Ay, pagsalig yun na. Mag-upangan ni ko guys got sa Just Cause. Kaya basig may go ka sa serious misconduct or grave
willful disobedience. Kay gatagay-tagay ka diha, giwarningan ka, unya, despite sa warning nga gi-issue sa kumpanya, gatagay ka lang yapon. So that can be considered or constituted as a willful disobedience sa imong pagka-empleyado. Sayod ka na good, kipasidanan ka na, naapay memorandum. Unya, di ka magpatuo. Kung di ka magpatuo, tinuyo na nimo, willful na. Diba? Sige, mura na. Pipilal na ka mga butang gusto na to ipahinumdum. Arong ang atong mga empleyado should perform their duties, their function within the ambit of the policy issued by the company. Okay, dirita sa lain na to nga balaod gyapon. Pero kini nga balaod, inyo na ning kakadunggan, sabpoy na. Kaya mao man ni atong kakadunggan diha mismo sa asani diha sa Senado. Karon bi, ang butong naabay hearing nila. Murag walay witness. Oo. Gidrop nila. Nya dayang witness, paabuton pata, maghuwat pata og sunod semana. Wa man sila magdali. Wa sila magdali. Binakog paspasan nila ni. Nya tanawa. Nataas sinuod ang net satisfaction rating ni BP Sara. Maulit yung kanana ba? Inyong gipuspusan si BP Sara. Karon pag survey, tang taasan niya. Sa Mindanao, 88% net satisfaction rating. Now, let's go to the survey. Survey. Kining sampuin na. Nganong lakbit tantani, tugod kay gusto sa prosecution nga ang Senate mag-issue og subpoena. Isubpoena ang tax record sa BIR. Isubpoena ang Anti-Money Laundering Council. Alright. Duha ka di man ang bot na ko ipasabot mao nga unsa kasayon ang subpoena. Dili sayon oy. Dili. Duha ka matang sa subpoena nga sagad atong kabantayan. Subpoena dosisticum og subpoena ad testificandum. Di man ha? Siya, anong timan-an sa nato na sakit sa kuntiyan, dili man, ang tungtuyo din ma-educate ka mo, aron nga dili ka mo maignoramos, next time makadungog ka mo sa istorya, or next time, o sa sunod nga panahon, di na ito matagnaan, basin og maisyuhan ka og subpoena. So by this time, kung makibalo ka, unsa ka may nungdano ng subpoena, maingon ka, subpoena? Nakadungog ra ba ko na sa istorya ni Frank? Sa iya nga programang Nuda Veritas? Nga kinirabang subpoena, order ni order. Oo. Ako kining atubangon. See? Ngano nakasulti ka man atubangon ni mo? Tungod kay nakadungog ka sa programa. Subpoena. Unsa man ang subpoena ad testificandum. Ug unsa pod ang subpoena dosisticum. Kini nga klase nga subpoena mo ni gipangayo nila nga mag-issue ang Senado og subpoena dosisticum og subpoena ad testificandum. Alright. Dirita sa primero. Kung maingon o makadungog mo nga subpoena dosisticum, ambot ipasabot na dunay order na nadawat, may mugikan sa korte. Gikan sa impeachment court good, nga pagkadungog or naay order nga dosisticum, subpoena dosisticum, mga documents
mga dokumento ang gikinahanglan. Oo. Timan nila ng dosis o makarelate na dahil na sa dosis o documents. Sa to pa, kung dunay order sa puina dosistikum, kana sinako nga mga papilis nga gi-request nga dadon ninyo sa korte, imo ginang dadon. Maklaro man imo kung sa pagdadon kay i-enumerate man ang mga documents. So, usa ka nakamatang sa subpoena. No? Subpoena or subpoena. Kana siya. Now, the other one, ad testificandum, subpoena, ad testificandum. Ang subpoena ad testificandum, ikaw, Juan de la Cruz, mao ka ikaw paadtuon nga orderan ka nga mag-report paadtuon ka dito sa korte. Ikaw, mao to si Lutok, mao po to si Kalilong, tong duha. Gisapuy na to sila aron kay order man di sila kabalibad. Makontempt man sila kung balibaran. Ang matang sasapuy na ngailang nadawat ad testificandum. So masabot sad ninyo nga ad testificandum kay from the word testificandum sa to pa mag-testify ka. So magatubang ka. Mao nang nitabo ni Kalilong o ni Lutok. Resulta to sa ad testificandum. Testigos, Selby. So, nasabtan na ninyo, no? Karon, kinsa man ang gitugutan nga makaisyo o subpoena. Actually, daghani sila. Pero ato lang nganlan, ang pipila, kanang most common nga makaisyo o subpoena. Unahon na to. Ang korte, impeachment court, diba? Sila. Unya, ang clerk of court, maka-issue sab og subpoena. Naman sila clerk of court, si Atty. Bantog. In other words, once ma-aprobahan ang ilang pangayo nga subpoena, orderan nila ang clerk of court kay maka-issue man siya og subpoena. Aroma, release among order. That is one. Daghan man actually ang excuse me. Kining sa mani na nagabagting na sa atong cellphone. Oo. Huwag gini sila magbasa-basa. Oo. Pasin o globe ni baga paningil, nagbayad naman tagi. Acknowledge na magani. Bida. Kunya, social pagyod akong pagbayad. GCash. Naunsa. Oo. Maumang gini nga number siguro. Okay? Balik ta sa puina. Dosisticum sa puina ad testificandum. More or less, nahibaw mo, nasayod mo. Ay mao din ng sa puina. It is in the nature of an order issued by the court. Di ka pwede makabalibad niya na. Pero dili tanan maka-issue og sa puina. Pangutana, does a notary public allowed to issue a subpoena? Abogado, pwede ba na maka-issue og subpoena? Yes. In connection to a particular issue nga nag-investigate siya. Kay kinigod, kung man in connection sa mga investigation,
Pareha na nang ipangayon nila sa puina. Imbestigahon lugar nila nga ngano magyud ni, ngano magyud, gani man may makauan. Pwede na siya. Alright, ni apa? Chief of Police. Chief of Police. Or kanang kung sana kanang basta ka investigator, CIDG. Maka-order, maka-issue kaya po na sila og sapoy na. Kay nga naman, may kalabutan man niya sa pag-investigate. Securities and Exchange Commission, maka-issue ba sila og sapoy na? Yes. Ilabi na sa mga papilis nga gikinahanglan para ma-enlighten ang opisina sa SEC, di kan issue isapoy na. At testificandum, pwede sapoy na dosis tikom. Kana sila, mga quasi-judicial body. Panalitan. Kanang sa ang quasi-judicial body, example, kanang sa human settlements. Nagadumdumon ko lang, Human Settlements Adjudication Committee. Dinhi sa atua, katukan ni ba it's LURB ba? Quasi-judicial body ni sila. Makaisyo gyud po ni sila og sapoy na. Muna nga, doon na mo yung mga kaso i-file diya mismo sa HLURB or Human Settlements Adjudication Committee or Commission. Ang mga desisyon na murag yapon og korte kay quasi-judicial body. Napay daghang mga opisina nga baton sa usa ka personality nga quasi-judicial body. Daghan actually makahatag og release issue dili kay release maka-issue og sapoy na. Amo na karon na by Monday ilang desisyonan kung maka-issue ba sila og sapoy na ang Senado. Pero literally ang clerk of court mao gani magpirma, dili si Chis Escudero. Dili si Chis Escudero. So at least na doon na mo idea, no? Doon na mo picture selving ay mao din na. Kay sagad kay bawaan ta man ni. Nga sagad makakadungog ka lang sa inyong mga silingan nga naisapin na. Unya basta-bastahon nanday ninyo pag receive sa mao nga documents. Ayaw, respetahe yun na. Respetahe. Sa judge, nga nung mag-issue man siya. So, importante po, kay aron ang judge will be able to get the whole picture with regards to the particular case na naa diha mismo siyang sala, para mahayagan siya sa mga huna-huna. So, supply of facts ni siya. Kaya mura magana ang tumog og tuyo. Na, kung naan ang facts available, siya ay mao din. Mula nga, either ad testificandum, kay ipasulti ka, tinuod ba, o dosistikum, may kalabutan kini sa mga documents. Okay? Nakadumdum hinuong ko na ito akong pangutana sa una, habeas corpus. Na ipanalagsan na ito nga mga term at least. Pati man ang laginan ninyo. Kaya para nga, kung makadungog mo, dili bago sa inyong pagpangdungog, pagpaminaw, sa unsa man na. Pareha panalitan. Hindi na lang kung mag-escort kay layo rin kayo ni. Di mo interesado maminaw nini. Oo. Pareha panalitan ng kagahapon ba toon na itong Miyerkules, guys, ko nga
unsa ibot ipasabot. Di man to high falutin words mo gani. Kining unsa ibot ipasabot sa felony o crimes. Di man angay ta nako nga lakbitan, pero gusto nako nga ma-insert nato dinhi para lugar nga kung makadungog mo, at least naman naay makapupo ka mo og mga pagtulunan. Nadungog ko mangod ni sa cross-examination ni Lutok ni Atty. Narbasa. Oo. Niya pagyud ang term nga matingala mo nga motu proprio. Oo. Sa una sa wa pa ko kibaw ni abi na ko ngalan og tao na. Ay na may ngalan sa tao Procopio na it sounds similar, motu proprio. Di man di ay. Ang motu proprio gihapon Latin term man siya. Oo. Gigamit ka po na nadunggan ninyo sa dili kang luto kun dili kang kalilong. Unsa may kahulugan sa motu proprio. Okay, basin makadungog na sad mo sa sunod nga mga adlaw, magisgot sila, may tungod sa motu proprio. Ang motu proprio is an act by a particular office or office that they can initiate the investigation of a certain issue without waiting sa usa ka tawo nga mag-file og reklamo. Akong balikon. Ang opisina mahimo na mga ilabi na sa mga investigative body, no. Ang opisina mahimo nga maka-investigar sila nga di na manistil maghuwat sila nga si Tapulano mag-file og reklamo. And that is motu proprio form of investigation. Ila-ila lang. Walay formal complaint. Ano tabo? Unsa kanito siya nga term? Na, kalimot na inritso da. Motu proprio. Dili motor, kundi moto, M-O-T-U. P-R-O-P-I-O. Motu proprio. Manang mga bantay lang ng mga term sa nga murag bag-o sa inyong pagpadungog. I will say to it nga, kung ako po makadungog, ako ganang lakbitan din sa ato. Sama nining sapoy na. Nakadumdum ko ang sapoy na ako po ninalakbitan kaniadto pa, pero gireview ko lang para makakunik ka mo, ang inyong kagalingon, makakunik ka mo sa ongoing impeachment trial. Masabtan din ninyo. Sabtan din ninyo. So, unsa pa nga inyong kakadugan o naman ko kadungog, guman pa nga para nako may nudanon sa pagpasabot di ka ninyo or masabtan ninyo og maayo. Basin og naa pa. No? Basin og naa pa. So, mao ni ang pipila ka mga butang gusto na ko clarify dinhe. Unsa ganito? Siya ambot lagi Sir Frank, kalimot ko. Sabi na, ay naunsab-sab ning istorya ha, magaling ning kalakiha. Duha ka klase, sabi na dosisticum o sabi na ad-testificandum. Pagtiman nila, kay magawas raban na sa ilahang hiring-hiring diha. Okay, ila man ning isyuhan o sabi na karong Lunes, mag-decide man sila. Kaya mo man ang hangyo sa prosecution. Muna hangyo. So, okay. At ginuto na to ang panahon. Direta. Pangutana.
Unsay trabaho sa fiscal? Ang fiscal, maura ba ni sila prosecutor? Ako balikon. Unsay function o trabaho sa fiscal? Ang fiscal, maura ba gyapon ni sila mga tawanan nga gatawgon og prosecutor? Ang sakay naa silang ununa, no? Ang tubag, yes. Giusab lang ang pangalan, gumikan lagi sa misnomer kaniadto. Taud-taud na mga early part of early part of 90s siguro or late 80s. Fiscal may tawag na. Primero nga pulong or term nga tumadunggan na ingon sila, giusab kuno na sa meeting kuno nila sa Manila. Ilang giusab ang termino na dili na fiscal kay doon na kuno ipagya pa kaniadto sa nanglabay mga kapanahonan nga fiscal ang itawag. Kay naglambigit sa mga korap nga mga fiscal sa nanglabay mga kapanahonan. So gatawgon na sila, imbis sila fiscal, gatawgon og fiscal. Ingon nila dautan kayo. Kaming mga generation nga mga fiscal, gatawgon kami og fiscal, insulto kay kana namo, sakitan kay kami. And so they were able, at that time, they were able to change the name. Na instead of fiscal, gihimo nila nga prosecutor. Guwapo ngalan, prosecutor. So, balik sa tubag, ang fiscal o prosecutor, parehara sila. Maura ni sila mga tawana. Alright. Karon, ang prosecutor, lahi na po ang itawag sa mga tao. Siya dili man ang prosecutor, sir. Siya dili, nga klaro man na, i-change man na, gikan sa fiscal, gihibo na ka na siya nga prosecutor. Si prosec. Oo. Siya dili. Kay ang tawag na po kuno sa mga prosecutor karon, pisocutor. Piso. Kadadto fiscal. Gibalhin sa prosecutor. Alright. Ngadto bad term na sad ang prosecutor, gimong pisocutor. Kaya naalagi kuno'y pipila, dili tanan. Kaya kasagaran mga tarong o mga buutan man na. Kasagaran sa mga fiscal, mga batanon pa. Mga buutan na sila. Pero magkakadunggan malagi. Ay, kana, pisocutor na siya, pisocutor. Niya din yung lakaw, paingon din yung pisocutor. Lisod kayo, no? Kuan. Ambot, unsa kay ingalan na to sunod nila. Kining ato ang fiscal o pisocutor. Same term na sila. Dili same term. Meaning. Kana sila. Ang function sa fiscal or pisocutor, prosecutor, maong pag-investigate, pag-verify, ilabi na sa mga kaso nga kriminal. Di sila may nagrepresentar sa state. Sila nagrepresentar. Way lain nga ilang investigahon kay ang mga krimen basta kriminal, mga sala kini. Batok sa tibok na sud sa Pilipinas. Paglapas sa balaod nga iya sa tibok na sud sa Pilipinas. Mabitaw nang giingon nila nga Republic of the Philippines versus Juan de la Cruz. Tiyan nga Republic of the Philippines, mga akong nadunggaban isa ra ka tawo diya nga Republic of the Philippines nga akong kontra. Imposible pa sa kay nana. Reklamo ko. Dili. Kay ang balaod ng imong nalapasan, balaod ka na sa tibok Pilipinas. Okay, wala natin pananog oras, dili sa ato karon nga pagpanaguban sa ato nga
tulumanon magpasalamat labi sa inyong pagpaminaw. Basta ha, timan-anin mo tong akong ipangsulti ha, bante maingon din, unsa ka nito Sir Frank na, wa na gyud si Kwatin na gyud tanin kadiyot lang ha. Grabe sab kaayo. Mao gyud this is a friendly reminder about your overdue balance for balance din pila ba akong balance di ay na di balance yawa po di sulti diri og pilay overdue balance kining globe ko gyud kining globe busa na dato sila anyway, salamat namin sa inyong pagpaminaw kanunay pagsunod din sa ato programa. Manginaot ko nga dili niyo si Piaton ang pagpaminaw sa ato nandan nato nga tulumanon inyong babati matag Lunes, Miyerkules ug Biyernes dinhi sa Gold Radio 103.9 MHz FM Cagayan de Oro City. Ato basahon ang mahinudanon kay nga topic nga ibatbat ni Ma'am Girlie karong gabi sa programa Kalipay nga Mulahutay. Ang garbo og sobrang pagmahal sa kaugalingon nakababag aron ang uban tao atong mahalon. Ako balikon. Ang garbo og sobrang pagmahal sa atong kaugalingon nakababag aron ang ubang tao atong mahalon. Okay? So mao ni atong mga pagpahinumdom diha kaninyo. Importante ni nga topic no. May pagka-blurred pero dugang katinawan nini. Paminawa alas 6:30 ang takna sa kagabion dinhi sa Gold Radio uban ni Ma'am Girlie Gualberto Swan. Salamat sa inyong pagpaminaw dinhi og amo lang ni ipahinumdom di kaninyo. Hoy, Sabado ugma, no? Penumdum tamay kini, no? Kini nga to ang mahinudanon nga mga pulong sa matagkaron ug niya amo ipabati dinhi sa Gold Radio. Uban ni JC James atong kuyog kanunay dinhi sa atong programa ilabi na sa Nuda Veritas kami mag-ingon. Atong gigukod ang kalibutanong kalipay nga lumalabay. Apan ang langit nun, walay katapusang kalipay atong gisalikway. Dagasalamat og may hapon. G103.9 Gold Radio. Balita sa takna. Misaka! Nagpasaka matod pa og interest rate ang Bangko Sentral ng Pilipinas